Hari-hari. Kaibigan, welcome back. Monday, happy Monday. Ito ang madalas kong banggitin sa aking mga pamilya, sa aking mag-iina, sa tuwing papasok sila sa eskwela, sa trabaho. Kay Mrs. T sa umaga, kung saan lagi siyang maaga. Nagkatrabaho siya sa hospital, sa Sunnybrook. At isa siya sa mga kilala ko na hardworking at na Pinay dito sa Canada. Kaya I'm very proud of her, and I'm sure na kayo at marami king kakilala rin na kamag-anak na ganyan din. Kilala tayo na masipag, matyaga, papagmahal, makatao, makadiyos. Sa pupuntang ang video na ito na naman, lakay. Well, 9 degrees muna. 9 degrees ngayon, October 3, Monday. Again, happy Monday sa inyong lahat. Sana mag-umpisa ang weekend, ang ating weekdays ng napakaganda. At okay lang na mahirapan tayo. Okay lang tayo, may stress tayo, may struggle. Dahil yun ang nagpapalakas sa atin. Anong gagawin natin kung puro komportable lahat? Katulad ng mga iba dyan, kung komportable lahat, magiging mahina kayo. Kaya kailangan natin ng discomfort. Right? Naniniwala ako dyan. Well, ngayon kausap ko ang aking guy. I have lots of guys and girls. Mga kontak ko at yun ang kailangan nyo rin. Pag nandito kayo sa Amerika at sa Canada. And I'm sure kahit natin sa bansa, sa ating inang bayan sa Pilipinas. Mga kakilala. Yun ang sinasabi ko, may mga kakilala kayo na pag nakita kayo, kilala ang mukha nyo, kilala kayo, bibigyan kayo ng, they will go extra step para mabigyan kayo ng pabor at syempre patas din kayo, kaya magandang relasyon. Dito, humanap kayo ng mekaniko, humanap kayo ng even sastre. Sa mga tao na alam nyo madalas nyo gawin, kung meron kayong sasakyan, kailangan nyo makita ng mapagkakatiwalang mekaniko. Sa punto na kilala kayo dahil madalas kayo magkikita. Hopefully hindi madalas, pero alam niyo yung ibig sabihin. Dito sa sinasabi kong ito, kung saan ako nakatindig, itatamba ko kaibigan ng mga bakal. Nakikita niyo sa mga videos ko siguro, marami ako dyan yung hood range na pinaltan namin. Mahina yun, hood range, hindi kami masaya, so pinaltan ng kamag-anak naming magaling na handyman, karpentero. Nilagyan niya ng Lenny, let's put 900 CFM. Kaibigan, pag sinabi mong 900 CFM, yun yung nagsasak ng mga niluto ninyo kahit daing. Although hindi kami nagluto ng daing, minsan, pag sakto talaga, diretso sa labas ng bahay ninyo, wala talagang amoy ang kusina. 900, that's a lot. 900 CFM, that's a lot. Ang mga average na nakita niyo ay 100 lang, under 100, over a little 100. This is 900, close to 1,000 yung nilagay namin. Kaya consider that too. Nandito yung ilan, matagal na. Ilalagay ko dito. May bisikleta ako na may kwento rin yun. Siguro mabigyan ko ng kwento yun bago ma-pick up ng aking guy. Dadaling ko dito. Bisikleta ng mga bata na talagang hinawakan ko talaga kasi ayokong mawala, pero hindi na nagagamit din at kinakain na ng kalawang. Nandito ilalagay ko rito yon. Hindi ko lang alam kung dadalhin ko yung aming grill na muntik nang masunog yung bakod namin dito dahil umapoy yung likod. Another story yun. Maybe dadalhin ko dito o maybe tatawan ko rin yung aking guy para pick upin yun sa susunod na araw o sa next week. Dahil gusto kong gawa ng content muna yon. Mga lawnmowers. Marami akong lawnmowers. Ako yung ako yung isa sa mga makikita nyo dito sa Canada na nakikita nyo pag may nakita kayo tao sa US o Canada na may nagpipick up ng mga lawnmowers at binabalik nila sa pagkakabuhay, pagkakabalik sa magagamit muli. Instead na itapon, ay nagagawa ko yon. Snowblowers, lawnmowers. Pero sa dami ko na ng mga makina, iba pinamimigay ko, iba binebenta ako, pinamimigay ko. Pero nabenta na rin namin yung iba. Bibalik ko na dito yung iba.
ilalagay ko dito. Bakit mo tatambak ang mga bakal dito? Bisikleta, yung hood range, lawnmowers, at kung ano pang mga bakal. Okay, kaibigan, dahil meron akong guy. Ang tawag ko sa guy ko, Junkman. May pick up sila na nilalagay nila ang mga bakal. Nilalagay nila sa kanilang pick up, sa kanilang bed, sa pick up truck. At dinadala nila at kumikita sila ng malaki. And seryosong pera yon kapag naglibot sila. Pag nakakakwento ako lang, sinasabi nga nila, well, minsan, Lenny, hinihinto ako ng pulis. Kami. Minsan pinababayaan na kami. Bakit sila hinihinto ng pulis? Sa kaligtasan, kaibigan. Kasi minsan nagiging ganid sila. Kinukuha nila yung mga, sabihin natin, ilang fridge na nakuha nila, ilang washing machine. They stack it up hanggang sa hindi na safe sa kalsada na dalhin yun dahil hindi, alam yung hindi ganun kataas, hindi na po pwede. Pero they stack it up. Alam niyo naman ang yung bed ng pickup truck, di ba? Yun ang ginagawa nila. Lenny, may bakod naman. Meron silang screen, parang fence screen sa tagiliran ng kanilang bed para marami pa silang ma-stack up, mailagay. Pero hindi yun papasa sa mga pulis dahil titingnan talaga nila yung kaligtasan. They will bibigyan sila ng ticket pero minsan, okay lang sa kanila yun dahil sa laki ng kinikita nila. I know yung system dito hindi perfecto. So yun ang kwento ko sa inyo. Madali lang at in less than an hour darating na siya dito. Hindi ko alam kung ma-film ko siya. I think it's okay siya ma-film as long as hindi siya close up, sa distansya. At that's my guy. Meron ba kayong guy na katulad ko? I encourage you na maghanap at wag niyong parasahin. Kailangan ko ng mekaniko. Kailangan kong, are you gonna be my guy? No. Huwag niyong persahin. Umpisa sa mga handshake, has to be firm. Nakatingin sa mata, at clear kayo. Doesn't matter kung may accent kayo, nakatulad ko. Ang importante, be respectful, at just be clear. Yung intention nyo. Hindi nyo kailangan na malawig o malawak na mga pangungusap. Intention nyo lang. Naghahanap ako ng mekaniko. Gusto kong ikaw. Pwede nyo sabihin yun. May nagawa ko na yun noon eh. At natutuwa yung iba kung yun ang mangyayari. Of course, be aware na hindi lahat mapagkakatiwala. Yes, something na risk. Hey, tayo mga Pilipino, we take risk. Diba? Pagpunta lang dito, that's a risk. Diba? Kaya this is peanut pagdating sa atin sa mga naranasan natin sa Pilipinas. Go out there. Look for your guy. Look for your guy. May problema ang tubo, kailan niyang tubero. Look for that guy. Electrician, look for that guy. Magandang weather ngayon. Again, 9 degrees dito. Could be lower. Pagdating ng itong hangin, dadagdagan yon. Lagi yung tandaan. Pag sinabing 10 degrees, kaibigan, maghanda kayo, magsuot kayo, babaan nyo pa ng mas malamig, 10 degrees. Mas malamig pa. Kaya yung 10 degrees ninyo, gawin yung 0 or -1. Sa ganung paraan, hindi kayo masusurpresa sa lamig at lagi kayong komportable. Kaibigan, dito lang muna at darating na si Perry. Si Perry is my guy. I hope meron din kayong guy. Itatambak ko dito. Pero bago yon, tatapusin ko ang video ito. Bibigyan ko kayo ng konting tour kung ano yung mga itatapan ko. Let's go. Let's go. Dahil may video pa akong ibabakita sa inyo na ang video na ipapakita ko sa inyo ay careful. Ito kasi yung mikropono ko ay nakakabit. Alright, let's go. May video akong ginagawa. At, lahat ito ay mapupunta sa kung saan ako nakatindig. Nakita nyo? Mapupunta yan. At pipikapin niya yan. Sasabi ko sa inyo yung hood, yung nagsasak ng mga fumes, ng mga usok, ng mga luto ninyong ulam, adobo, tuyo. Ayan yan. Mahina lang siya, 100 CFM. Pinalta namin na 900. Napakalakas, kaibigan. Sobrang lakas, pati yung niluluto yung ulam, tanggal ang lasa. Ito, nag-work pa rin yan. Sabi ko kay Perry, I did fix this. Hindi ko na maipamigay dahil wala nang nangangailangan eh. I'm sure kung hahawakan ko pa to, may makikita akong tao na kakailangan nito. It's just a push mower. Ngayon ay masyadong
popular na ang self-propelled lawnmower. We'll see. Goma to, maganda ang gulong niyan, kaya I might take it para sa spare ko mga lawn boys. Ito yon, may kwento ako dito sa inyo. Ito sa bisikletang to. Kaya bago ko siguro ibigay, kwento ko muna. Oh, the bunny. Sorry about that. Yung bunny nandito lang pala. Hindi niyo makita, no? Hindi natin nakita dahil camouflage. But I'll leave you alone. Maraming proyekto rito, kaibigan. Ito na ang panahon kung saan itong week na to kailangan nating magtanggal na dahil ang ating mga dahlias ay nalalanta na. Marami na sila na nalalanta. Kaya pakita ko sa inyo madali. Ito sila. Lanta na. Okay. Ito na yung panahon na kailangan na silang tanggalin at ilagay sa basement. Ken, basura para kay Perry. Dami, no? Ay, ito yung grill. Ito yung grill na ibibigay ko. Again, maaaring balikan na lang niya yan dahil meron akong gustong grill at papakita ko sa inyo. Tingnan ko kung magagawa ko ngayong week na to o ngayong year na to o sa next year na, pero tatanggalin natin yan. Dahil nag-apoy yung likod niyan at muntik nang masunog ito. Hindi naman muntik na, pero naagapan, kaya kailangan talaga magbabantay din talaga kayo. Ang ganda ng pagkapula niya. Lagi akong natutuwa sa tuwing nakikita kong maple tree na to. Ito ang ating gagawin, tackle. At dito tayo magbe-base para maybe konting kwentuhan, then makiklear yan. At this time, pipikapin ko na yung mga dahon dahil may mga compost ako. Well, yan lamang at hanggang sa muli, padayon.